dito tayo sa office. Okay. Kasi akong makatanong. Salamat po. Okay, next. Maganda ano po. Ganun araw din. So, ang iyong pangalan ay Miss De Vera, tama ba? Opo. Okay. Ang oras ngayon ay 4:30 na, so baka pasensya na kung mga 30 minutes o 45 minutes na lang kita may interview. So, base dito sa iyong dokumentong pinasa, bagong graduate ka pa lang, tama ba ako? Opo. Kinakailangan namin na tiyak at pulito ang pundasyon mo, lalo na bagong, ayun, kataas mo lang. Kaso, base dito sa iyong report card ay meron ka daw nakuha 3 sa business finance. Na natitiyak namin na yung gradong yun ay dapat mahalaga sapagkat sa ina-applyan mong posisyon. Maaari mo bang masabi sa akin kung bakit o paano ka napunta sa ganitong grado? Ako, Mr. Ramos. Aminado naman po akong hirapan ako at hindi agad ako nakasabi sa diskusyon namin. Pero nabago ko naman po yung agad ko sa nakatanggap po ako ng mataas na grado sa pinag-proyekto ng namin. Kaso, sapat ba yung nakuha mong grado doon sa huli mong proyekto? Kasi base dito, hindi naman nagbago ang iyong grado. 3 pa rin, bagsak ka pa rin, Miss De Vera. Sa departamento namin ng finance, importante sa amin ang mataas na grado sapagkat kailangan namin na meron kayong mataas na technical na kakayahan. At kaya, paano ka namin matatanggap kung ganito ang pinapakita mo sa aking grado sa iyong dokumento? Mr. Ramos, ang ibig lang mong sabihin niya ay nag-focus ako sa practical na aplikasyon kaysa sa pagkagsado lang. Pero, naniniwala na naman po ako na ang determinasyon ko at kakayahan kong umangko. Saglit lang, Miss De Vera. Determinasyon, Miss De Vera. Seryoso ka ba dyan? Sir, Miss De Vera, lahat ng aplikante namin, Miss De Vera, lahat may determinasyon, Miss De Vera. At kung determinasyon lang ang meron ka, Miss De Vera, pwede ka naman sa ibang kumpanya na lang. Kaso dito kasi sa kumpanya namin, Miss De Vera, importante sa amin na magaling ka sa iyong ginagawa. At base dito sa iyong pinapakitang grado, hindi ko masisigurado kung kailanganin ka ba namin. Kasi ang hinahanap namin dito ay ginto, hindi pilak na kailangan pa namin ihasa. sir, handang-handa naman po akong matuto. Pasensya na kayo, Miss De Vera, sapagkat alas 5 na at hindi na natin matapos sapagkat meron pa akong lakad. So, maraming salamat sa iyong oras at kukontakin ka na namin sa email namin sa susunod mo o kung makatatanggap ko. Maraming salamat. Okay, next. So, dito yung office ko. Hi. Hi. Inanak, do you want some water ba? No. Coffee? I make daan pa kasi sa SB before ako pumunta here. Kaya it's okay. But, wait, here. Ano I yun? have my resume, but it's blank. As you know, si Dad na naman may gusto ng formality na to. Legal process kasi is important, syempre. Pero we're just here for formality, so don't worry about it, Inana. Good. Because I want to be part of Department of Finance, ha? But honestly, I have at least 3 sa grade ko back in college. I hate business, but is it okay? Yes, it's okay, don't worry about it. Grades are just grades, Inana. 3 is okay. Ang hinahanap lang naman natin dito is a competent leader. Yeah. And din mo lang naman dito is pumunta ka lang sa mga board meeting and mag-approve lang ng mga suggestion ng mga analysts natin. Exactly. Kaya nga, you know, dati nag-focus ako sa networking business namin, but I got bored there. So, inas ko si Dad if pwede ako makapasok here. Kaya, yeah. So ayun na naman pala. And if ayun na naman ang problem mo, then it's okay. So, what now? Am I hired? Ano na ba? Yes, you're hired na, anak. Okay. I'll just give you a managerial position so you can do whatever you want. And do you want personal assistant din ba? Personal assistant would be great, ha? And pakisabi sa HR na every Friday or Saturday ako magre-report. And
Yeah, pati yung signing every Friday lang din kasi I have some other things to do pa kasi. Yeah, can I go now? Okay, sure. Don't worry about it. It's Okay. okay. So, yeah, that's it. So, welcome aboard, Inana. Okay. And see you later. Bye! Bye. Kailang na ang nepotismo ay tila naging bahagi na ng ating kultura bilang mga Pilipino. Mula sa mundo ng politika, trabaho, showbiz, at maging sa simpleng aspeto ng ating pang-araw-araw na buhay. Madalas natin marinig ang mga katagang, kilala mo ba yan? May koneksyon ka ba dyan? Sa halip na kagalingan, talento at kakayahan ang magiging puhunan, koneksyon at impluensya ang nagiging sukatan. Kamakailan lang umusbong ang isyu tungkol sa Ghost Flood Control Projects na umunoy na bahiran ng korupsyon at nepotismo. Isa itong patunay na patuloy pa rin umiikot sa isang siklo ng favoritismo at pagkakamag-anak ang sistema. Kalakip nito ang pag-usbong ng salitang Nepo Baby. Ano nga ba ang Nepo Baby at sino-sino nga ba sila? Ang Nepo Baby ay tumutukoy sa mga individual na nakikinabang sa impluwensya, koneksyon at kapangyarihan ng kanilang pamilya, lalo na ngayon sa larangan ng politika. Madalas sila ngayong pinabatikos sa mga social media platforms gaya na lang ng TikTok, Facebook, Twitter at marami pang iba dahil sa kanilang marangyang pamumuhay habang ang mga mamayang Pilipino ay patuloy na naghihirap. Ngunit masama nga bang maging isang Nepo Baby at gamitin ang kapangyarihan, impluwensya at koneksyon na kalakip nito? Ating alamin ang mga opinyon tungkol dyan ng ating Eskolar ng Bayan mula sa PUP. Tara na! Hello po, pwede po bang magtanong? Hello po, ano po yung masasabi niyo ngayon sa nangyayari, sa kasalukuyan nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na sa Masasabi ko lang ay hindi ko na alam kung ano pang patutunguhan ng bansang ito. Kukoneksyon na lang ang batayan ng lahat ng bagay. Imbis na mapunta ang posisyon sa mga taong may malasakit sa kapwa, napupunta ito sa mga taong inuna pa ang pansariling interes. Yung mga taong dapat na nagsisilbi sa taong bayan, sila pa ang nagdudulot ng kahirapan at kawalan ng pag-asa ng ating mamamayang Pilipino. Kailan pa ba tayo magtitiis sa ganitong sistema? Dapat kumilos tayo hanggat maaari para lutasan natin ang problemang ito na ating kinakaharap. Yun lamang po. Maraming salamat po. Tara na! Tara. Hello po. Pwede po ba namin kayo ma-interview? Hello po. Pwede po ba malaman namin yung opinion niyo po tungkol sa mga politikong patuloy na nagnanakaw ng pera ng bayan? Sa mga politikong patuloy nagnanakaw ng pera ng bayan, sana ay maalala ninyo na ang bawat sentimo ng inyong ninanakaw ay galing sa mga Pilipinong nagtatrabaho ng tapat. Hindi nyo pera yan eh. Pera yan ng taong bayan. Na mga estudyante hirap mag-ipon para sa matrikula. Na mga manggagawang kalusula ng paninga. Na mga pamilyang umaasang may aagapay pa sa kanila. Nakakahiya. Imbis na kayo ang maging huwara ng katapatan, kayo pa ang sumira ng tiwala ng mamayang Pilipino. Pero kahit na ganun, naniniwala akong may pag-asa pa rin. Pag-asang magsisimula sa aming mga kabataan, katulad ko, na kami ang susunod na henerasyon na magpapatunay na hindi kailangan maging tiwali upang magtagumpay. Salamat po. Ang hinaing ng bayan ay galit at puot, ngunit may paninindigan. Kung iisipin nating mabuti, hindi lahat ng nepotismo ay masama. Ang mahalaga ay kung paano nila ginagamit ang kapangyarihan, impluwensya at koneksyong kalakip nito. Kung para ba ito sa kanilang pansariling interes o para sa kabutihan ng nakararami. Kung ang impluwensya ay gagamitin sa tama, maaaring ito pa nga ang daan para sa mas maayos at mas makataong pamamahala. Nasa bawat isa sa atin ang pagpili. Kung gagamitin ba natin ang ating posisyon para umangat mag-isa o para iangat ang iba.
Sa huli, ang tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa pagputol ng koneksyon, kundi sa paghubog ng mga lider na may integridad, malasakit at puso para sa bayan. Dahil hindi sa koneksyon nasusukat ang dangal ng isang tao, kundi sa paraan ng kanyang paglilingkod para sa bayan.